At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ayan ay eto na nga po si Spoiler 1169. Pero bago tayo magsimula ay konting announcement nga lang po para sa channel natin na to dahil may pagbabago na gagawin nga po ako dito sa channel natin. So magiging Taglish na etong si channel natin na to. So ang mangyayari, mag-upload ako ng English at mag-upload din po ako ng Tagalog. Pero syempre yung sa English ay hindi na po ako yung magsasalita niyan. Pero yun lang naman kasi baka magkagulatan kayo, baka sabihin nyo na hindi na si Senpai etong may-ari nung channel. So ako pa rin naman po yan. So yun lang naman ang gagawin natin dyan. May English at saka may Tagalog na tayo sa mga videos na i-uploads natin. So yun lang naman at ulit. Ay wag lang nga natin patagalin pa. Simulan na natin to. At itong spoiler natin ay dito nga yun magsisimula kay Gaban. Dahil dito ay sinabihan nga ni Garp etong si Gaban na may anak etong si Roger. At ito nga dahil dito sinabi nga ngayon ni Shanks na kung ganun, kung may anak etong si Roger, ibig sabihin parang nakababata niyang kapatid yung anak ni Roger. At so ayan, pagkatapos nga dito ay tatalon na dito yan sa may eksena na nila King Harold sa may palasyo. At eto nga ay sinabihan na nga ni King Harold etong kanyang mga sundalo na patayin na siya. So eto yung eksena na nakita nga raw natin dito sa chapter 1152 na kung saan ay dumating na etong si Locket saka nga etong si Elder Jarul dyan sa may palasyo. So yun, papasok na sila dun sa may pintuan sa may trono kung nasaan ay ang si King Harold. At now ay pagkatapos nga nito ay dito na nga sinabi nga ni Shanks ngayon o pinaliwanag ni Shanks kung bakit siya pumunta sa may Elbaf. At ito ay para sabihan si King Harold na wag tatanggapin yung marka ng sa pagiging God's Knight o wag niyang tanggapin yung position mismo ng pagiging God's Knight. So alam ni Shanks na hindi ito makakabuti para kay King Harold. At then ay after nga niyan ay talon ulit dito kay King Harold dahil sa pagkakataon na to ay ipinaliwanag na nga ng King Harold kay Elder Jarul, kay Loki pati na sa kanyang mga sundalo dito na nagtrabaho nga siya o nakipagtulungan siya sa world government. Pero ang world government binetray traidor itong si King Harold. So now ay sinabihan na nga ngayon ni King Harold si Prince Loki na tapusin na siya neto at sabihin sa buong Elbaf kung ano yung tunay na nangyari. At so maliban pa nga rito ay dito na nga ngayon inutusan ni King Harold etong si Prince Loki na kainin niya na yung devil fruit na nakatago doon mismo sa treasure room nila. So yun nga yung legendary devil fruit na pinakaiingat-ingatan at tinatago ng Elbaf. At ang sabi nga ngayon dito ni King Harold, kung hindi yan kakainin ni Prince Loki ay wala siyang tsansa, hindi siya mananalo laban dito kay King Harold. At dito na nga ngayon tuluyang nawala sa sarili niya itong si King Harold. So hindi niya na nakontrol dyan yung kanyang pag-iisip at nag-turn into cruel monster ng araw itong si King Harold. At dito ay sinimulan niya ng atakihin lahat ng nasa palasyo. Kasama na nga dyan yung kanyang mga royal guards at pati na yung pag-stab dito kay Elder Jarul. So si King Harold pala yung nag-stab sa ulo nito ni Elder Jarul, hindi si Prince Loki. Pero ba't kaya ganun, no? Hindi sinasabi ni Elder Jarul sa lahat na hindi si Prince Loki talaga yung may kagagawan nga sa pagtusok sa ulo niya, si King Harold pala yan. But anyways, ay going back, ay pagkatapos nga nito, ay dito natin makikita na etong si Shanks pati na etong si Gaban, ay sinubukan pa nila na pigilan si King Harold. Pero hindi nga raw to umubran din na tumalab dahil nawala na nga sa sarili lang completely si King Harold. So ang term na ginamit dito ng leaker natin, King Harold lost his mind completely. At so pagkatapos nga nito ay dito na pumunta si Prince Loki sa may treasure room para kainin yung legendaring devil fruit. But then ay pagpasok niya nga dyan sa may treasure room ay bigla siyang inatake ngayon ng sandatan niya na Ragnir. So sa time na to hindi pa sandatan ni Prince Loki etong Ragnir. So nakalagay lang etong sandatang Ragnir dyan sa may treasure room. At eto nga parang siguro parang guardian ba o parang etong Ragnir na to yan yung nagbabantay sa may treasure room. So kaya nga ayan, pagpasok ni Prince Loki sa treasure room, bigla siyang inatake nito dali-dali. So ibig sabihin nakipag-toast muna, nakipagtunggali pa eto si Prince Loki dyan sa Ragnir bago niya tuluyang makuha yung legendaring devil fruit. Pero yan ay bago nga tayo matapos ay bigay muna natin yung mga feedback sa mga kaganapan nga rito sa spoiler natin. At kasama nga dyan yung sinasabi dito kay Prince Loki na ang tibay nito ni Prince Loki, ang lupit niya kasi nga kinain niya yung legendaring devil fruit tapos pinatay niya yung kanyang ama na si King Harold kahit labag yan sa kanyang kalooban para lang mailigtas itong bansa ng Elbaf. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa ni Prince Loki, eto, kinulong pa nga siya dyan, kinadena pa siya dito sa puno ng Yggdrasil. At ngayon ay ibinibintang sa kanya lahat ng mga masamang nangyari o lahat ng mga calamity, dilubyo nangyari dyan sa bansa ng Elbaf.
So kaya pala sinasabi nga nito ni Prince Loki kay Harudi na duda siya na may niwala sa kanya si Harudin pag nalaman niya yung buong katotohanan. Kasi nga 'di ba ang tingin dito kay Prince Loki, napaka-villain niya, napakasama niya, pero parang hindi nga ganoon yung nangyayari. Pero yun nga ay bakit nga ba kaya hindi sinabi ni Elder Jarul na hindi si Prince Loki yung gumawa sa kanya nito? So si King Harald yung nag-stab sa ulo niya. So siguro kung sinabi ni Elder Jarul sa lahat na hindi nga si Prince Loki yung gumawa sa kanya niyan, si King Harald yung nag-stab sa kanya, ay baka medyo mabawasan pa yung kasalanan nga dyan ni Prince Loki. So kahit pa paano siguro baka maiba pa yung tingin o yung istorya dito patungkol kay Prince Loki. At ayun, etong si Prince Loki naman, di niya rin dinedefend yung sarili niya. Pero maliban pa nga rito, yung isa pang katanungan na nag-a-arise na etong si Prince Loki ba talagang nakain niya yung legendary Devil Fruit? Kasi nga kung mapapansin nga rito, balikan natin itong panel na nga na to. So ito yung drawing ni Oda nung before sa mga nakalipas pang chapter na ito nga habang nagkakagulo dyan sa may palasyo, may pumasok rito sa may treasure room at ito nga nakasilhouette lang yung pumasok dyan. So now, sinasabi nga rito na parang hindi naman yata si Prince Loki yan. Kasi nga, kung titignan nga rito sa silhouette, walang sungay. Itong nakasilhouette na nga na yan. At ito nga, yung sabi pa nga rito, kung inireveal na ni Oda yung identity ni Prince Loki, ay itatago niya pa ba yan kung papasok etong si Prince Loki dyan sa may treasure room? Bakit kailangan niya pang isilhouette yan? So now, yung iba sinasabi na baka naman talagang itinago ni Prince Loki yung kanyang identity nung pumunta siya dyan sa may treasure room. Nang sa ganun, ay may iwasan niya nga yung pagkakakita sa kanya ng mga royal guards. Kasi sigurado, pag nakita etong si Prince Loki ng mga royal guards, pipigilan niya na pumasok sa treasure room. So kaya ito, tinago niya talaga yung kanyang sarili dyan. Pero kung pagbabasihan naman rito nga sa nangyayaring kaguluhan dyan sa may palasyo, ay itatago pa ba ni Prince Loki itong kanyang sarili para lang pumunta nga dyan sa treasure room? Lalo na ngayon na kailangan na nga nila nakainin ni Prince Loki itong Devil Fruit para nga mapigilan si King Harald. So kumbaga urgent na nga, emergency pa, tapos itatago pa ni Prince Loki yung kanyang identity. At saka isa pa, parang hindi yan yung papasa sa karakter ni Prince Loki na itatago niya pa yung kanyang sarili para maiwasan yung kaguluhan. So parang hindi ganyan yung pagkakakilala natin kay Prince Loki. So ano lang yan talagang sige sugod lang yan Ito si Prince Loki, wala siyang pakialam kung sino man makakita sa kanya dyan. But anyways, ito yung iba na yung sinasabi nga ng marami. At yung sa isang side naman, sinasabi na possible kaya na merong nauna rito kay Prince Loki. So ibig sabihin, bago pumunta etong si Prince Loki dyan sa treasure room, may naunang pumunta dyan at nakuha na yung legendaring Devil Fruit. So dito na nga papasok ngayon yung kwento ni Who's Who na kung saan ay silang mga Marines, meron nga silang tangan-tangan na Devil Fruit, pero biglaan dumating sila Shanks at dinakaw yung Devil Fruit na yon. So kaya nga dahil doon ay talagang naparusahan ng gusto si Who's Who. Pero yun nga guys, ay feeling ko magsasanga-sanga ngayon at hahaba pa itong usapan natin. So kaya siguro hanggang dito lang muna itong feedback nga natin dyan. Siguro gagawa na lang ako ng another video para nga sa review natin dito sa spoiler natin. At eto nga guys, ay after nito is hanggang dito lang itong si spoiler natin 1169. At ayan kayo ba sa tingin nyo talagang nakakain ba ni Prince Loki yung legendaring Devil Fruit? At ayan bago tayo matapos, ayun nga po guys, huwag kayong magugulat kung maglalagay nga po ako dito ng mga English versions ng mga video natin. So magiging Taglish na po itong channel natin. So may English na video akong ilalabas at meron din Tagalog version ng ipinalabas natin na English na yun. So yun naman ulit, ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.